Hi po kuya, ask ko lang po if pwede po ba mag-aeronautical engineering pag ICT po ang strand ng SCGL. Ask ko lang kung pwede bang mag-AMT kahit TVL track ang kinuha ko nung senior high school. Isa lang po ba ang exam ng AMT, BS80 or any course ng aviation? Required po ba mag-ROTC? Pwede po bang hindi mag-ROTC kung pwede po? Hey, what is up guys? AK here and welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lamang sa channel ko, huwag mo kalimutang i-hit ang notification bell at subscribe button para maging updated ka every time na meron akong bagong upload na video. So ayan, kung mapapansin nyo, ito pa din yung suot kong t-shirt dun sa previous video ko. Dahil, same day ko lang siya sinut, same day. Parehas lang yun. Magkasunod ko lang siyang sinut. So ngayon, kita nyo sa title na meron naman tayong bagong edisyon ng Q&A. Yan. Nasagot ulit tayo ng mga tanong nyo about sa PhilSCA dahil naipon na ulit siya para hindi tayo matambakan ng mga questions. Kapag naman dun sa mga tanong nyo, make sure na panoorin nyo muna yung playlist ko ng mga vlogs about sa PhilSCA para ma-filtered na agad yung mga tanong nyo para hindi tayo paulit-ulit. Kasi minsan, may mga tanong kayo na nasagot ko na dun sa mga videos na ginawa ko. Kaya, ayun, make sure na napanood nyo na yung mga videos ko. Ilalagay ko dito. Ayan, para filtered na, para hindi tayo paulit-ulit. So kahit ganoon, sasagutin pa din natin yung mga tanong. Don't forget to subscribe. So unang tanong, galing kay Nicole Ilas. Kuya, pwede po ba lumipat ng PhilSCA second year? Oo, pwede ka lumipat ng PhilSCA ng second year. Nagpo-post naman ng PhilSCA ng mga requirements na kailangan mo kapag lilipat. So check mo na lang kung saang campus ka ng PhilSCA mag-take ng exam or lilipat para malaman mo kung ano yung mga requirements. Pero halos pare-pares naman yun kasi PhilSCA, isa lang naman yun. So sunod galing kay Daniel Anselmo, may chance po ba maging pilot ang BSAE kahit po di mag-BSAT? Kasi po, di po pasok yung jiwa ko sa BSAT. Need help po. Oo naman, kahit anong course. So, ito muna pala, disclaimer lang sa lahat ng sinasabi ko is based lang sa nalalaman at based lang sa mga experiences ko as an AMT student sa PhilSCA. So, kung may masasabi man ako mali, comment lang kayo sa baba and I will at ma-appreciate ko yun. Comment lang kayo sa baba. Kasi hindi naman ako pilot, hindi naman ako AMT, hindi naman ako aircraft mechanic para masagot ko lahat ng mga tanong. Diyan lang naman po ako ng PhilSCA. Kaya comment lang po kayo sa baba kung may masasabi man ako na hindi tama. So ayun, pwede po, ang alam ko po is pwede kayo talaga mag-pilot kahit na anong course po yung kunin nyo. Kumbaga, yung pagkuha nyo ng ibang course na related sa aviation is ano lang, backup nyo lang siya, di ba? If ever na hindi para sa iyo yung pagpipiloto or if ever na bago yung isip. Kumbaga, hindi ka talo kasi meron kang naka-reserve. So, ayun po, pwede po. So, galing kay John Francis Abansad. Required po mag-ROTC? Pwede po bang hindi mag-ROTC kung pwede po? Opo, dito po sa PhilSCA Fab, required po talaga ang ROTC. Babae, lalaki, required po. Hindi ko alam sa ibang campus ko, required siya. Pero ano po, required talaga siya. Pero yung ibang, CWTS, ROTC, ganun. Galing kay Master Vlog. Kuya, bigay kang example sa entrance exam. Kinakabahan kasi ako, baka mahirap at hindi ako makapasa sa entrance exam. Kung ano ang mga pwede i-review at kung malapit na subject sana mapasa po, kuya ko po. Siguro yung gusto niya sabihin ko po, kuya, thanks. Big fan mo po ako. Big fan. Ayan, pasigaw idol. Master Vlog! Yung ako sumigaw gabi na. So, shoutout kay Master Vlog. So, may mga videos na nga ako. Ito na nga gaya na sinasabi ko. May mga videos na ako na nandun yung mga tips at saka mga bang hints sa entrance exam. At nandun yung mga pwede nyong reviewin na pwedeng makatulong sa inyo sa pag-take nyo ng exam. Check mo na lang sa playlist ko ng PhilSCA. Ilalagay ko ulit dito. Next naman, galing kay Christine Cubilia. Tanong ko lang kuya kung yung pagpapasa po ba ng requirements sa PhilSCA ay online o pupunta po mismo sa school para makapag-fill out at magpasa, gano'n. Coming grade 12 pa lang po ako pero gusto ko na rin po makasigurado para sa pag-try ko. Thank you. So, meron ulit akong video about sa mga requirements. Pero, para sagutin to, ngayong pandemic is, ang ginawa namin sa enrollment ay online yung pagpapasa. Kasi nga, hindi naman kami makakapunta doon. Pero, nung nag-enroll ako, ang ginawa nun is, sumadya talaga kami sa PhilSCA at pinasa namin ang requirements. Pero, wag kayo basta-basta pupunta doon. Lalo ngayong pandemic, kung wala namang announcement. At syempre, wag nyo i-risk yung health nyo para doon, tapos wala namang announcement. So, baka masayang yung punta nyo. Ganun. Kaya, mas mabuti na i-follow nyo yung mga legit pages ng PhilSCA at mag-ingat din kayo sa mga fake news. Ang dami kumakalat na fake news. Ayan, i-follow nyo yung legit pages ng PhilSCA para maging updated kayo every time. Para maging updated kayo kapag mayroon silang announcement about sa enrollment or about sa mga concerns nyo. So, galing kay Mark Daniel Muyo. Kuya, grade 12 po ako next school year. Kailan po ba yung admission
PhilSCA. So, kadalasan ng admission ay pinopost yan sa page pa rin. Siyempre, dun lang naman tayo pwede mag-rely kasi yung iba sa atin malalayo, diba? So, make sure na pina-follow nyo yung page para, yun nga, updated kayo sa mga announcements. Pero ngayong school year, alam ko tapos na siya. Hindi na sila tumatanggap ng applicants. So, ang next galing kay EdTV. How much po tuition for aeronautical engineering? So, lagi itong tinatanong na paulit-ulit. So, make sure na panoorin niyo yung mga videos ko para hindi tayo paulit-ulit. So, wala pong tuition sa PhilSCA. Yun po yan. Pero kung sa ibang school ka po mag-aaral, meron po yung tuition. Galing naman kay Dean Russell Carbonell. Hello po kuya, you have GC po ng mga balak pumasok sa AMT student at PhilSCA po. Opo, meron po akong GC. Kung gusto niyo pong sumali, i-DM niyo po ako sa Facebook or sa IG or kahit saan mga social media ko na nakapatch dyan sa description box at nakapatch dyan sa kung saan-saan dyan. So, message niyo lang ako doon at ayun, para maisali ko kayo. Galing kay Dark Knight. Sana makapasa ako, grade 12 student here. Sana dyan ako magka-college. So, ayan, sabi ko nga sa inyo, basta gawin niyo lang ng gawin at makakapasa din kayo. Kung di man ngayon, baka sa susunod. Basta try lang kayo ng try. Basta siguraduhin nyo lang na gusto nyo talaga yung course na pipiliin nyo para hindi kayo magsisi. Galing kay Irish Faith. Kuya, pag nakapasa ako next year sa PhilSCA pa picture. Grabe. Oo naman. Oo, sure. Grabe naman. Dito. Pa-picture kayo dito. See you sa PhilSCA at good luck. So, ang next galing kay Lancaster. Ano ba? Ian? Lan? Hindi ko alam. Hi Kuya RV, may tanong lang sana. Paano kapag first year AMT ako from WCC, tapos bala ko mag-transfer second year sa PhilSCA? Ibabalik pa rin ba nila ako ng first year or magpo-proceed na ako ng second year? Thanks in advance. Hindi ko alam kung ibabalik ka nila ng first year. Pero kasi, kailangan mong maipasa talaga yung PhilSCA. Kung naipasa mo yun, siguro hindi ko to sure, pero may mga subjects ka naman siguro na makikredit dahil AMT din yung course mo. Pero pagka ibang course siguro yung iti-take mo naman sa PhilSCA, kunyari AMT ka from dyan sa school na pinanggalingan mo, tapos ibang course yung ita-take mo sa PhilSCA, siguro is magiging irregular student ka or babalik ka ng first year. Pero kung may mga subjects ka naman makikredit, is mas makakatulong yun sa'yo. So, try mo na lang din mag-chat sa page para sa mas accurate na answers. So, galing naman kay Jade Roa. Lods, ano ba yung mga medical niya pag pumasok dyan? Panotice. So, ayun, yung medical is nakapost din yan sa page ng PhilSCA. Tsaka, kapag nakapasok ka na sa PhilSCA, meron pang medical. May medical ulit kayo doon. Merong Ishihara test, merong sa lahat. Malalaman nyo na lang yung pag nakapasok na kayo. At kapag tinignan nyo sa page kung ano yung mga requirements, andun lang yun sa page nakapost yun. Yung mga medical test. Meron din ako mga videos about dyan kung ano nga ba yung mga test na ginagawa. At saka yung mga test na ginagawa. At saka yung medical. Ayan, nilagay ko dyan yung link. Tapos galing kay Master Vlog ulit. At kuya, kapag nagpipiloto na ako, isa ka sa mga papasalamatan ko. Wow, thank you Master Vlog. Sana may napulot ka dito sa mga videos. Salamat sa panonood at ayan, good luck. Thank you. So, galing kay Good Vibes and Raddy Kevin. Sir, paano kaya ang mangyayari sa entrance exam for transferee and freshman? Online din ba or kailangan namin magpunta sa mismong school? Sana pa mapansin. Thanks and good day. So, ayun. Ang alam ko, nag-post ng PhilSCA about sa mangyayari sa entrance exam. Tingnan nyo na lang din sa pages ng PhilSCA kung saan campus kayo mag-take. Nandun lahat ng information about dyan. So, ilalagay ko na lang din yung page ng Villamor dito at ilalagay ko dito yung page ng PhilSCA Fab. So, ayan. Yun yung mga page nila. Galing naman kay Angel Guillermo. Ask ko lang kung pwede bang mag-AMT kahit TVL track ang kinuha ko nung senior high school. Thanks in advance. Opo, gaya po ng sinabi ko, wala naman required dapat na course para makapag-AMT ka sa PhilSCA. So, kahit TVL ka, kahit anong track yung kinuha mo nung high school, nung senior high school, okay lang. Ang alam ko, kapag hindi ka STEM, meron naman silang bridging program ba ang tawag doon? Para makapag-adjust ka kasi syempre sa ibang subjects walang calculus, mga ganun din. So, para hindi ka mabigla dun sa mga subjects. So, pwede po kahit anong course ng senior high. Galing kay Adrian Vargas. Hi po kuya, ask ko lang po if pwede po ba mag-aeronautical engineering pag ICT po ang strand ng SHS. So ayan, parang katulad lang din ng tanong kanina, pwede po. Galing kay Maxine Skyler, pwede po ba sa transfer? Opo, pwede rin po. Basta ipasa mo lang po ang PhilSCA. Tapos, ayun nga, gaya ng sinabi ko ulit, yung mga announcement, yung mga information about dyan is nakapost lang yan sa page ng PhilSCA. Galing po kay Mark De Salona. Sir, tanong ko lang po kung pwede pa rin po ba ako mag-AMT o pumasok sa PhilSCA kahit iba yung course ng senior high, sana pa masagot. So, ayan, pangatlo na, diba? Sabi ko sa inyo, panoorin nyo yung mga iba kong mga videos para hindi tayo paulit-ulit. So, yun, pwede po. Galing kay Patrick Aaron Suniga, may hair requirements po ba sa PhilSCA for boys? So, ayan, natanong na din to sa isang video ko. So, ayun, panoorin nyo po ang aking mga
mga videos. Meron po for for boys and girls. Alam ko pa ba sa mga babae bawal may kulay. Tapos para sa mga lalaki bawal din na may kulay. Bawal din ang mahabang buhok. So 2x3 po siya na sabi ko na po siya dun sa mga previous vlogs ko. Lalagay ko po ulit dito ang playlist at make sure na panoorin nyo para po ma-filter na po yung mga tanong dahil nauulit po yung mga tanong. Na-experience ito ng feels ka kasi paulit-ulit din yung mga nagtatanong. Galing naman kay Luis Ramirez. Sana po, sa Pampanga po ba ito? Hindi po, sa Fernando Air Base po ako nag-aaral sa Feels Ka Fam. So, galing kay Kent De Gia. Isa lang po ba ang exam ng AMT, BS80 or any course ng aviation? Sa Feels Ka po, alam ko po, isa lang ang course ng lahat. Tapos may mga qualifying exam yung BSAT at saka yung Aero Engineering. Ayun, meron. Tapos, nasabi ko na din po ito ulit sa isa iba kong vlog. Pero, naintindihan ko naman po kasi siguro bago lang po kayo sa channel. So, para po dyan sa mga tanong po na yan, meron po akong vlogs. Previous vlogs sa playlist ng Feels Ka. Ito po ulit. Galing kay Kane Wiz. Ay po, tanong lang usually anong month po enrollment period at admission test para sa freshman under AMT course? Meron po bang high school weighted average grade requirement for AMT course? Kasi pagkakaalam ko for Aero Engineering, 85% and above is required. Usually po February, ganun. Tapos meron po yatang March. Pero nag-a-announce din po yan sa page ng Feels Ka, kaya i-follow nyo po yung mga pages ng Feels Ka para alam nyo po yung mga schedules. Dapat alamin nyo talaga yung mga schedules na yan. Mag-reminder kayo para hindi nyo makalimutan. So, ang next naman galing kay Hans Tamayor. Tuwing kailan po ba ang entrance exam ng Feels Ka po? So, ganun din yung tinanong niya. So, yun nga po, nasa page po siya ng Feels Ka. Nagtanong ako dun sa mga nakapag-take this school year. February po yung kanila exam. Ang next naman, galing po kay Grace Robilin Calderon. Required po ba na galing kang STEM strand kapag magtitake ka ng Aeronautical Engineering? Hindi po, kahit ano pong course pwede. Ang alam ko po, mas maganda na STEM strand ka para ready ka, para hindi ka mabigla kasi meron doon mga calculus, mga high level ng math, mga ganon, na hindi ko rin kinaya ng high level ng mga mathematics ganon. STEM po kasi yung parang malapit. Sa STEM po, nandun po yung mga subjects na related sa mga subjects ng Aeronautical Engineer. So, our next po galing kay Justin Laureles. Idol, hindi ko po napanood ang video mo kasi maraming ginagawa. I would like to ask na wala bang exact course for aircraft mechanic? Ano po yung possible course for aircraft mechanic? Salamat. So, yun po. Yun nga po, yung aircraft maintenance technology, yun po yung saktong-saktong course para maging aircraft mechanic ka. Meron po akong video na ginawa about sa pagiging isang ANT. So, ang title niya po is Bakit ANT? Para po sa mga informations about ANT, pwede niyo po siyang panoorin. So, ang next naman, wala na pala. So, yun guys. So, salamat sa mga patuloy pa rin nagtatanong. Dahil pag may tanong kayo, may content ako. So, ayun, salamat sa mga patuloy na nanonood na mga videos ko simula nung una. Grabe, sobrang salamat. May mga nag-message pa na, na simula daw nung ang pinakaunang napanood nila is yung Day in the Life. At yun naman talaga yun yung parang unang video ko about sa Feels Ka na dumami yung views at nagulat din ako sa pagdami ng views nun. So, tinry ko lang siyang gawin at ayun naman, may mga naka-appreciate naman. So, salamat po. So, sinundan ko na ng ibang mga videos kaya nito. So, ayan, salamat po sa inyong lahat. At meron na po tayong 1.1K subscribers. So, vote to 2K na po tayo, mga RVators. So, comment down below po kung ano po gusto niyo itawag ko sa inyo. Hanggang ngayon, nag-iisip pa po ako. Pero, ang sabi po nila, gusto nila ng RVators. Para RV, tapos aviators, parang ganun. So, comment down below kung okay ba yun. And comment down below para sa mga suggestions nyo pa. Kung may mga suggestions pa kayong mga vlogs at mga tawag ko sa inyo sa mga nanonood ng videos ko. Shoutout sa mga kasali sa GC. Shoutout sa mga kaklasiko. Ayan, mga kaklasiko dyan sa Feels Ka. Shoutout sa mga klasiko din sa LSHS, sa mga klasiko sa CMP. Ayan. So, lahat na. Shoutout sa lahat. Pagka may mga gusto pa kayong videos, pagka may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, comment nyo lang yan sa baba. Pag may mga gusto pa kayong malaman about sa Feels Ka or aviation, or kahit saan, comment nyo lang yan sa baba and pag-uusapan natin. So yun, comment nyo lang sa baba. So yun lang isa ngayon guys, maraming salamat talaga sa inyo. Keep safe. See you guys